yung flood control projects. O sige, tinignan din natin yan. Ngunit kahit maganda na, lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin, nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Bago matapos ang taon, magsisimula na ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Ang tulay na ito ay 32 kilometro ang haba na tumatawid ng Manila Bay. Kung ang biyahe ngayon mula Mariveles hanggang Naik ay umaabot ng 5 oras, balang araw ito ay magiging 45 minuto na lamang. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon pong umagang ito ay inilulunsad sa pangunguna ng ating Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. ang bayanihan sa estero. Malinis na estero, pamayanan protektado. Kasalukuyan pong nasasaksihan ng ating Pangulo kasama ang mga kagalang-galang na opisyales ang ginaganap na clean-up drive dito sa Bully Creek, Pasig City. Atin pong nasasaksihan ang pangongolekta ng mga water hyacinth o water lily at iba pang mga solid waste mula sa Ilugin River o Bully Creek. Ang mga nakolektang iba't ibang solid wastes ay dadalhin sa mga processing facilities upang makagawa ng iba't ibang mga byproducts. Sa puntong ito, kasalukuyang nasasaksihan ng ating mahal na Pangulo ang mga nagaganap na sabayang clean-up drive sa iba't ibang lugar gaya ng Catmon Creek sa Malabon City. Kaway-kaway po mula sa Catmon Creek. Magandang umaga po, mahal na Pangulo! Mula naman po sa Pinagsama Creek sa Taguig City. Ay! Kamusta po sa Pinagsama Creek? Mula Magandang umaga sa inyo. Narinig ko ba ako? Good morning. Morning kayo! Oo, maganda na yung creek ninyo. Malinis na. Kayo din. Yung mga tupad ito. Kasama po. Binigyan po kami ni Secretary Benny ng 500 Tama. na ginagamit na po natin. Kasama po Para ng may mga cash for work. Oo. Tapos may mga bonus. Pero hindi tatagal, mag-organize na yung mga, mag-organize siya. They'll organize themselves. But that's not a bad thing. Okay din Tuloy yun. na rin sila sa livelihood. Medyo maayos po yun. May mga river warriors din po ang DNR na kasama po natin. Meron ka. Hello. Magandang maga sa inyo. Good morning. Good Meron po morning. kasing Hunter ROTC street dito. Dito. po nila. Kayo. Okay. Adopt a Mga street. descendants Hindi po. share yung project ng tatay niya noon. College pa ho ako noon. So ganito guys, kabuti ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, talagang kinakausap niya itong ating miyembro na mga kababayan, miyembro ng TUPAD, no? So ganito siya kabait, no, sa mamamayang Pilipino, unlike sa dating administration na kinaiinisan niya bakit mahirap ang mga mahihirap. So kung naalala nyo po yung sinabi ni Duterte na sabi niya sa mga mahihirap, hayaan nyo silang maghirap. So nag-PI pa siya. So dito po kay Pangulong Bongbong Marcos, ramdam po natin ang malasakit niya sa ating mga kababayan na kapuspalad. Good morning, everyone. We are here because we are launching the program that is really led by MMDA on what we call the Bayanihan Estero Program. And what that essentially means, lilinisin natin itong mga estero natin. Hanggat makita na talaga ninyo kung gaano kakapal yung water hyacinth at gaano karami yung kailangan talagang kolektahin, gaano kababaw na yung tubig dahil sa siltation,
Hindi mo talaga, kahit na mga picture lamang ang nakita mo, ibang-iba talaga pag nakita mo gaano kakapal ito. Sa dami ng water lily, ng water hyacinth pala, ng water hyacinth, sa dami, kahit na sa yung mga nagtatrabaho doon, dinalakad nila, nakakalakad para silang Jesus Christ, lumalakad sila sa tubig. Oo, talagang ganun kakapal ang nasa ilalim. Kaya pati tao kaya na maglakad. But that's why we have encouraged this. Kasama natin ang DOLE, of course the DILG, all our local government officials, and all the political leaders. Kailangan natin magsama-sama, magkaisa at pagtulungan ito. Dahil alam naman natin ang matinding usapan sa nakaraang ilang araw ay yung flood control projects. O sige, tinignan din natin yan. Kahit maganda na lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, wala rin, mababaha pa rin tayo dahil walang madaanan yung tubig, mababaw na yung tubig, kakaunti na lang ang dumadaan na tubig, pataas ng pataas ang level ng tubig. So, talagang kailangan bigyan natin ng pansin itong problemang ito. And this is our response. At maganda naman dahil mula nung inasimulan natin, there were 23 esteros that we wanted to clear. Bago dumating ang cruising, nakapag-clear na tayo ng isang dosena, 12 estero na nalinis na natin. Kaya't kahit papano, nabawasan ang epekto. Wala tayong magagawa dahil sa dami ng bagsak ng tubig, Ngunit, makikita natin, kapag malinis ang mga estero, mabilis din mawala ang baha. Kaya naiiwan ang baha dahil walang madaanan ng tubig at tatagal talaga na may tubig sa mga bahay-bahay ng ating yung mga lalong-lalo na yung mga nakatira dito sa tabi ng mga creek natin. Kaya lahat ay kailangan natin makipagtulungan, local government, national government, MMDA, lahat ng mga volunteer groups ng civil society. Meron tayong grupo rito ng mga veterano ng RO. At sila ay in-adapt nila ang isang section. Ibig sabihin, that's their responsibility mula ngayon. Na yun ang silang mamamahala para tiyakin na ayusin yan. Kaya pasalamatan natin sila. At, tama yan. Magandang alimbawa sa atin yan. Bawal mag-retire. Hindi talaga bawal ang mag-retire dito. Kaya sana naman yung ibang grupo, other civil groups will do the same and adopt a certain section at sila ang mamamahala sa paglinis na at pagtiyak na may dinadaanan yung tubig. Kasabay nitong paglinis, meron din desiltation dahil talagang tumataas ang tubig, mababaw na yung tubig dahil sa siltation. At wala rin tayong choice dun. Kaya't hanggang sa watershed development, kasama dito sa solusyon na ito, dahil yung watershed kung saan nanggagaling yung tubig, pagka maraming puno, hindi nadadala yung lupa, hindi magsisilt ng ganito. Kapag maraming puno, kaya kasama sa watershed development na magtatanim tayo ng puno para hindi madala ng tubig yung lupa na dinadala dito sa mga creek natin hanggat maging mababaw na mababaw kaya nagkakabaha. Kaya malaking proyekto ito na yung sa flood control, hindi lamang sa pagpatayo ng yung talagang slope protection, yung mga dike. Hindi lamang yun. Ito, kasama na ito, yung pagpalinis, pati watershed development sa taas kung saan nagagaling yung tubig. Kaya yan ang aming ginagawa para parang adjustment natin. Kailangan na talaga tayo mag-adjust sa climate change at kahit anong gawin natin, ay hindi natin mapipigilan ang tinatawag na climate change at ang pagbigat ng dating ng bagyo at pagdami ng pagbaba. Ang dami ng pagbaba ng siltation at ang daming mga nagiging basura na hinaharang yung creek natin, sinisira yung mga pumping station natin at yun ang isang malaking bahagi sa flood control na hindi pa natin naaayos. Ngayon na inaayos na natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Salamat sa inyo lahat, mga volunteer,
Salamat sa MMDA. Salamat sa lahat ng iba't ibang departamento. The local government, of course, the mayor is here, the congressman is here. Nandito tayong lahat. Kailangan talaga natin hanapan ng solusyon nito at hindi na maaari na basta't pababayaan natin na every year na lang ganito ang nangyayari sa ating mga kababayan na binabaha sila. Kailangan i-evacuate. Kaya gumawa tayong paraan. Meron na tayong paraan. Pagbutihan na lang natin ang ating paglinis sa ating mga estero. Kaya pagpatuloy natin itong ating project na itinawag natin na Bayanihan Estero. So, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglulunsad ng Bayanihan sa Estero, Malinis na Estero, Pamayanan Protektado. So yun na nga guys, dito sa Pasig, ang dahilan ng pagbaha ay yun na nga, yung mga tambak na hitik-hitik na water hyacinth or water lily. So PBBM will find out sa ibang lugar kasi nga po hindi pwedeng ganon-ganon na lang dahil sa laki ng budget na pag-uusapan na kanyang nabanggit nung lately lang nasuna ay about sa flood control. Kaya naman sinisisi palagi siya sa matinding pagbaha. Kaya iniisa-isa na ng Pangulo ang bawat lugar, bawat bayan, tinitiyak kung ang budget para sa flood control ay talagang ini-implement, So that's it for today's guys. Welcome to Joy TV Official. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and share na rin po ng ating video. Maraming salamat. Good morning and God bless everyone. Muli po mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.